Good afternoon everyone. Good afternoon ma'am. I'm Jen Marini P. Papa from BSBA 2A1 Marketing Management. So, ang aking topic po is all about katarungang pambarangay. Ang katarungang pambarangay po is a local dispute resolution process in the Philippines designed to settle conflicts at the community level without needing formal court intervention. It is a part of the legal framework that promotes speedy, inexpensive, and amicable resolution to disputes among residents of the same barangay or village. So, ang ibig sabihin daw po nito ay isang lokal na proseso sa pag-ayos ng alitan sa Pilipinas na dinisenyo upang lutasin o ayusin ang mga hidwaan o problema sa antas na komunidad para hindi na nila kinakailangan ng formal na paglilitis kasi kadalasan po kapag sa court is magastos yung iba. Kung kaya naman sa barangay, di sa barangay na lang. Kung kaya naman pag-usapan. Bahagi daw po dito ang legal na balangkas na nagtataguyod ng mabilis, mura, at mapayapang pagresolba ng mga alitan. Ng mga alitan sa pagitan ng mga residente na kaparehong barangay or village. So we have elements of katarungang pambarangay. First is barangay captain, second is lugaw ng tagapamayapas, and third is pangkat ng tagapagkasundo. Doon muna tayo sa barangay captain. First is barangay captain. What is barangay captain? The barangay captain often acts as a mediator between the parties that play a vital role in trying to resolve conflicts at the barangay level before they escalate. Ibig sabihin daw po ng barangay captain or kapitan ng barangay, sinasabi daw po dito na kadalasan daw po ang mga kapitan ng barangay ay nagsisilbing tagapamagitan sa nag-aalitang panig. Mahalaga din daw po ang kanilang papel na tumulong upang maresolbahan ang kanilang alitan bago pa ito lumala. So, ang ibig sabihin daw po ng lupon tagapamayapa, ito daw po ay isang lupon na binubuo ng kapitan ng barangay ng mga piling miyembro sa komunidad. Sila daw po yung nagsisilbing o may tungkulin na magpatahimik sa magkabilang panig upang maitaguyod ang mga ingay or upang maitaguyod ang kapayapaan sa barangay. So, dumako naman po tayo sa ikatlong elements of katarungang pambarangay, which is pangkat ng pagkakasundo. So, if the dispute cannot be settled by the barangay captain, this group is formed. The pangkat is composed of 3 individuals chosen from the lupon, who act as arbiters or mediators. Their role is to assist in reaching a resolution acceptable to all parties. Sinasabi daw po dito na kapag hindi daw po kaya ng barangay captain or kapitan ng barangay, bumubuo daw po sila ng pangkat mula sa lupon na binubuo po ng 3 individual. Sila daw po yung nagsisilbing tagapagkasundo upang makahanap ng solusyon na katanggap-tanggap sa magkabilang panig. So, we have din po na types of disputes covered or yung mga issue kung bakit may kagulo sa barangay. So, civil disputes such as issues related to land, debts, or contracts where the amount is small. Ito daw po yung mga issues na related daw po sa lupa, utang, or
kontrata, kahit daw po ito ay maliit na halaga lamang. Yung isa naman po is criminal cases including minor offenses like physical injuries or oral defamation or death where the penalty does not exceed 1 year imprisonment or a fine of up to 5,000 pesos. Ito daw naman po, including daw po yung minor na pananakit or paninirang puri, pagnanakaw. Ang parusa daw po dito ay hindi daw po aabot ng 1 taon. Hindi daw po aabot ng 1 taon ng pagkakakulong or magbumulta po ng 5,000 pesos pataas. So, thank you po. Ayun lamang po ang